Ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo na si BlackRock ay tuluyan ng itinanggi ang mga kumakalat na balita na magla-launch ito ng spot ETF para kay XRP o kay Solana. Marami ang umasa na dadagdagan na ni BlackRock ang kanyang crypto ETF offerings at hindi na lang ito limitado kay Bitcoin at Ethereum. Pero malinaw na sinabi ng kumpanya na wala pa itong plano sa ngayon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Matagal nang may mga haka-haka mula sa mga eksperto sa industriya na papasok din si BlackRock sa ibang crypto bukod kina Bitcoin at Ethereum. Ang ideya ay para mas lumawak ang kanilang hawak na market share at mas maging dominant po sila sa larangan ng crypto ETF. Pero sa halip na mag-announce, tila naghintay si BlackRock at mas piniling manatili muna sa dalawang giant cryptos na hawak niya ngayon. Isa sa mga matibay ang paniniwala dito ay si Nate Geraci na president ng Novadius Wealth Management. Ayon sa kanya ay malaki ang posibilidad na sumabak din si BlackRock sa laban para mag-launch ng spot ETF para kay XRP at Solana sa United States. Sa mga pahayag po ni Geraci ay kitang-kita ang kanyang kumpiyansa na hindi magtatagal ay papasok din si BlackRock sa game na ito. Sa platform na X or dating Twitter ay ibinahagi ni Geraci na mismong tinawag siya ni BlackRock dahil sa kanyang unang haka-haka na sasali po sila sa laban para sa spot XRP ETF or Solana ETF. Sa madaling sabi ay mabilis po na itinuwid ng kumpanya ang impormasyon bago pa ito magpatuloy sa pagkalat. Nakakagulat dahil nangyari ang pagtanggi ni BlackRock matapos lamang maghain ng joint motion sina SEC at Ripple para i-dismiss ang kanilang mga apela. Ang hakbang na ito ay posibleng magtapos na sa matagal na regulatory uncertainty na bumabalot kay XRP. Kaya maraming nagtaka kung bakit hindi pa rin kumikilos si BlackRock kahit malinaw na ang landas para kay XRP. May ilang nagsabi na ang kaso ni Ripple laban sa SEC ang pangunahing dahilan kung bakit hindi po agad nag-file si BlackRock ng XRP ETF. Pero dahil tapos na ang kaso at wala pa rin silang galaw, ay malinaw na iba ang kanilang dahilan. Ibig sabihin ay hindi lamang sa legal issue nakabase ang kanilang desisyon. Ayon po kay Geraci ay isang malaking pagkakamali ang ginawa ni BlackRock at malamang ay pagsisisihan nila ito sa hinaharap. Para kay Geraci ay malaking opportunity sana ito para palawakin ang kanilang position sa crypto ETF market. Paliwanag po ni Geraci ay kung maglalabas si BlackRock ng XRP or Solana ETF ay mas lalo pa nitong mapapalakas ang kanyang dominance sa market. Ang ganitong hakbang ay makakapagpataas ng kanilang kredibilidad at makakahatak ng mas maraming institutional investors. Dagdag pa niya ay sa pagtanggi ni BlackRock na maglabas ng ibang crypto ETF bukod kina Bitcoin at Ethereum ay parang pumipili na rin sila kung sino ang mananalo o matatalo sa industriya. Para kay Geraci ay hindi makatarungan na limitahan lang sa dalawang asset ang opportunity. Sa kabila ng lahat ay sinabi po ni Geraci na handa siyang maghintay
at obserbahan kung ano ang magiging resulta ng desisyon ni BlackRock na huwag munang mag-file ng XRP or Solana ETF. Para sa kanya ay oras lang ang magsasabi kung tama ba o mali ang kanilang naging pasya. Sa ngayon ay nakatutok lamang si BlackRock sa kanyang existing na Bitcoin at Ethereum spot ETF. Wala pa silang ipinapakitang interes na pumasok sa ibang crypto assets kagaya ni na XRP at Solana. Habang abala si BlackRock sa kanyang dalawang spot ETF, ay ang SEC naman ay kasalukuyang nire-review ang iba't ibang application para kay XRP at Solana ETF. Inaasahan po na magdidesisyon sila tungkol dito bago matapos ang taon. Marami pong mga eksperto tulad ni na Eric Balchunas at James Seyffart mula po sa Bloomberg ang naniniwala na may malaking tsansa na aprubahan ng SEC ang kahit isa sa mga ETF na ito bago po matapos ang taon. Kapag nangyari ito ay siguradong magbabago ang takbo ng market. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay nangangahulugan ito na wala pang dagdag na oportunidad mula kay BlackRock para ma-access natin ang institutional level exposure kay XRP at Solana sa pamamagitan po ng isang regulated ETF. Ang ibig sabihin ay mananatili muna tayong umaasa sa spot market trading o sa mga hindi direktang investment vehicles. Kapag nagtagal po ang desisyon ni BlackRock ay maaaring mahirapan po sa XRP at Solana na magkaroon ng mas malakas na institutional demand na siyang magtutulak sa kanilang presyo pataas. At bilang panghuli, para sa akin ay masyado pong maingat itong si BlackRock sa kanyang galaw. Naiintindihan ko na gusto nilang siguraduhin ang regulatory clarity bago pumasok. Pero sa industriya ng crypto ay mabilis pong mawala ang oportunidad kapag hindi ka agad kumilos. Kung magpapalampas sila ng pagkakataon ay maaari pong mahirapan na silang habulin ang market share kapag ang ibang kumpanya ay nakapag-file na at nakapag-launch ng kanilang XRP or Solana ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.